Viewers opinion ang 2-on-1 trade ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Titan Ultra Giant Racers. Mga dating batang Pierre, unti-unti nang binabawi ng SMC. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Sa nangyaring trade sa pagitan ng Magnolia Chicken Templados Hotshots at Titan Ultra Giant Racers, kung saan tuluyan ang napunta sa kamay ni Coach L.A. Tenorio ang wingman na si Chris Kun kapalit ni Aris Junicio. Ito na umano ang senyales na unti-unti nang babawiin ng SMC ang sinasabing mga pag-aari nila ng mga dating batang Pierre mula sa Northport na na-inherit o ipinahiram lamang sa Titan Ultra Giant Racers pansamantala. Kaya ngayon meron na namang nilulutong trade sa pagitan ng SMC at ng Titan Ultra Giant Racers para bawiin ang isa sa mga players na sinasabing ipinahiram lamang nila sa nasabing bagong koponan, at yun ay ang power forward ng Titan Ultra Giant Racers na si Cade Flores. Kung napapansin nyo sa mga nakaraan laban ng Titan Ultra Giant Racers, bukod sa hindi nag-i-start ay hindi rin ganong kahabang minuto ang nakukuha nitong si Cade Flores kay Coach John Cardel. Kagaya rin ang sitwasyon ni Chris Kun na hindi rin masyadong ginagamit, nasabing ito raw ay pinahiram lamang o loan lamang sa Titan Ultra Giant Racers bilang panimula nila sa PBA. At unti-unti din umanong babawiin ng SMC, at sa pagkakataon nga nito, ang Barangay Ginebra San Miguel naman ang magiging destinasyon nitong si Cade Flores. Saktong-sakto sa pangangailangan ni Coach Tim Cone ng panibagong big man. Kung tuluyan na nga mapupunta itong si Cade Flores sa Barangay Ginebra San Miguel ngayon. Bukod kasi sa kulang sila sa sentro ay kulang din sila sa power forward, at tanging si Troy Rosario lamang ang nasa nasabing posisyon, at paminsan-minsan ay ginagamit pa ito bilang sentro ni Coach Tim Cone dahil sa kakulangan nga nila ng mga big men. Sakali ngang mapunta na itong si Cade Flores sa Barangay Ginebra San Miguel ay magkakaroon na ng relyebo si Troy Rosario sa power forward position, at pwede pa silang pagsabayin kung sakasakali silang tatlo nila Japet Aguilar, kung saan pwedeng slide down ni Coach Tim Cone si Troy Rosario bilang small forward, at itong si Cade Flores ang gagawin niyang power forward at magsisilbing rebounder sa mga tirang imimintis ng Barangay Ginebra San Miguel. Kilala bilang isang defensive power forward player itong si Cade Flores na walang inatupag kundi ang dumepensa at rebound, at yung mga puntos nga nito ay nagmumula sa kanyang mga putbacks at kapag ka na-open siya, pero pag kinakailangan na pumuntos ito lalo na sa poste ay maaasahan ito ni Coach Tim Cone. Meron din tira ito sa labas lalo na sa kanyang 3-point shooting na isang bagay na kailangan sa triangle offense. Kaya masasabing right move ito para sa Barangay Ginebra San Miguel kung sakali talaga na ipupursige nila itong trade kay Cade Flores papunta sa kanilang koponan mula sa Titan Ultra Giant Racers, dahil bukod sa magkakaroon sila ng dependable power forward ay magkakaroon sila ng panibagong defensive player na bagay na talagang may pagkukulang ang Barangay Ginebra San Miguel. At inaasahan dahil field foreign player itong si Cade Flores ay mabibigyan nito ni Coach Tim Cone ng playing time, dahil kung inyong mapapansin mula pa nung naandun pa siya sa Alaska Aces hanggang sa Sunmig Coffee Mixers at hanggang dito sa Barangay Ginebra San Miguel ay palagi nitong pinapaboran yung mga field foreign players na kagaya nitong si Cade Flores. Kaya asahan natin na magkakaroon nito ng sapat na playing time di lamang bilang relyebo ni Troy Rosario, kundi baka i-start pa nga ito ni Coach Tim Cone kapag napunta na nga ito sa Barangay Ginebra San Miguel. At ang ipapalit naman ng Barangay Ginebra San Miguel papunta sa Titan Ultra Giant Racers para kay Cade Flores ay ang sentro na hindi naman ginagamit ni Coach Tim Cone na si Ben Adamos. Magsisilbing homecoming ito para kay Ben Adamos na napunta na rin sa Northport Batang Pierre franchise na ngayon nga ay Titan Ultra Giant Racers na. Bago pa man ito tuluyang na trade papunta sa Barangay Ginebra San Miguel kapalit ni Sydney Nwabere, ay nanggaling nga ito sa Northport Batang Pierre ng halos isang taon bago ito tuluyang na trade papunta sa Barangay Ginebra San Miguel. Napapanahon kung sakasakali ang paglipat nitong si Ben Adamos sa Titan Ultra Giant Racers dahil napakaliit ng frontline ng nasabing koponan
At kulang na kulang talaga sa big man, lalo na sa center position. Yung experience nitong si Ben Adamos sa mga finals appearances niya kay Coach Tim Cone sa nakaraang 49th season ng PBA, kahit nasabihin mong nasa bangku yan palagi, ay malaking bagay yung pakikipag-practice nito araw-araw kila Japet Aguilar at Troy Rosario na madadala niya sa batang-batang unit ng Titan Ultra Giant Risers, na sigurado kapag ka napunta nga ito doon, baka i-start ito ni Coach John Cardel bilang sentro. At sigurado sa Titan Ultra Giant Risers ay mabibigyan ito ng sapat na playing time at mailalabas nito yung kanyang full potential, kagaya ng mga nagawa niya noon nung kanyang rookie year sa Alaska Aces, na masasabing pinakamagandang season sa buong PBA career nitong si Ben Adamos. Marami nga nagsasabi na sinayang lamang ni Coach Tim Cone ang ganitong player na 6'8" ang height at defensive minded, dahil mapapakinabangan naman daw ito basta magbigyan lamang ng playing time, na hindi naman ginawa ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel dito kay Ben Adamos. Sa trade na to, maaaring mawalan ang Titan Ultra Giant Risers ng isang dependable power forward, pero may connection din kasi yung last minute trade na ginawa ng Titan Ultra Giant Risers sa Phoenix Fuel Masters, saan ipinadala nila ang kanilang gwardiya na si James Quacute para sa power forward na undersized din na si Ato Ular. Ang nangyari nga, naging starter pa si Ato Ular kesa sa mataas ang credential na si Cade Flores, na sinasabing parte talaga ng strategy ng Titan Ultra Giant Risers na hindi masyadong gamitin itong si Cade Flores, dahil nga hindi naman ito sa kanila, at sinasabing babawiin din ng SMC, partikular na nga ngayon ang Barangay Ginebra San Miguel. At para masabi umano na patas ang trade na to, ay sinamahan pa ito ng Barangay Ginebra San Miguel ng kanilang second round pick sa 52nd season ng PBA Rookie Draft. Anong opinion mo dito sa 2-on-1 trade ng Barangay Ginebra San Miguel at Titan Ultra Giant Risers, kung saan sinasabing babawiin na ng SMC ang mga dating batang Pierre Boys? At isa na nga dito si Cade Flores na mapupunta sa Barangay Ginebra San Miguel kapalit ni Ben Adamos at ang future second round pick ng Barangay Ginebra San Miguel sa 52nd season ng PBA. Masasabi bang patas ang nasabing 2-on-1 trade dahil na rin sa mga pangangailangan ng magkabilang koponan, lalo na ang Titan Ultra Giant Risers na nangangailangan ng isang matangkad na sentro na mapapakinabangan nila, lalo na nga ngayon na nasa ilalim sila ng team standings. At ito naman si Cade Flores na magsisilbing relyebo o backup ni Troy Rosario sa power forward position, ay sinasabing magiging malaking tulong sa Barangay Ginebra San Miguel, lalo na sa depensa, na malaki talaga ang pagkukulang ng nasabing koponan ni Coach Tim Cone. Masasabi bang patas ang 2-on-1 trade na to o pabor lamang sa Barangay Ginebra San Miguel dahil sa pagkakabawi umano nila kay Cade Flores mula sa dating Northport Batang Pierre na ngayon ay Titan Ultra Giant Risers na? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo